Hello! Kumusta po? Sa wakas, nag-flashback ng lahat kay Victoria. Ang matagal na inilihim, na alaala ang katotohanan sa likod ng kanyang pagdurusa at ang brutal na pagkatao ni Guillermo. Lahat yan, bumalik na sa isang iglap. Pero ang tanong, paano siya magre-react ngayon nakaharap niya na ang taong sumira sa buhay niya? Pipiliin ba niyang ilabas ang galit niya o magkukunwaring amnesia pa rin para makapagtago? Grabe guys, ang tensyon sa part na ito, tagos hanggang buto. Handa na ba kayong malaman kung paano gagapang ang paghihiganti ni Victoria? Tara, samahan niyo kung buksan ang madilim na nakaraan ni Victoria at ang banta ng panganib na hatid ni Guillermo. Let's go! Victoria POV. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan na ilihim niyo po sa akin ang tungkol sa mga anak ko, Dok? Seryosong muling tanong ko kay Doktora Vida. Kung sasabihin ko ba sa'yo ang totoo, maniniwala ka ba sa akin? Kung sasabihin ko ba sa'yo na umalis ka na dito at huwag ka nang makisama kay Guillermo, papayag ka ba? Seryosong tanong nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mas lalong magulat. Bakit? Magpinsan kayo ni Guillermo, bakit kailangan niyo siyang siraan sa akin? Lumabas na ang resulta ng DNA test at positive. May anak kami. Akong ina nila Via Marie at Gabriel Ace. Bakit yung tunilihim sa akin noon? Naluluha ko na rin tanong dito. Ano ba talagang totoo? Bakit ba napakahirap kapag wala kang naaalala tungkol sa nakaraan? Gusto kong magtiwala kay Guillermo, kaya lang sinasabi naman itong si Dr. Vida na wag. Kasama ko to sa hirap noong halos mamatay na ako dahil sa sakit, kaya mahirap din sa akin na baliwalain lahat ng sinasabi nito ngayon. Kahit na related ako kay Guillermo, pero alam mo bang nangako ako sa'yo noon na ililigtas kita sa kanya? Si Guillermo ay masamang tao. Siya din ang isa sa mga dahilan sa pagdurusa mo noon. Seryosong sagot nito sa akin na labis na ikipinanlaki ng mga mata ko sa matinding pagkagulat. Ano? Hindi mabuting tao si Guillermo? How I wish na muli nang bumalik ang alaala mo. Wala akong sinisira dito. Kinabukasan mo lang ang iniisip ko, kaya ako nandito ngayon. Seryoso nitong wika. Hindi ko na mapigilan ang mahaluha. Sa totoo lang, naguguluhan na ako. Sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga sa kanila ang paniniwalaan ko? Victoria, noon nakiusap ka sa akin na tulungan kang makatakas kay Guillermo. Pero ang akala ko huli ng lahat. Oo, narinig ko ngang naging kasintahan mo noon si Guillermo, pero noon yun. Nung mga panahon na teenager ka pa lang, pero nagbago yun ang muling bumalik sa buhay mo, si Guillermo, bago ka nawala ng alaala. Seryoso nito muling bigkas sa akin. Hindi totoo yan. Maayos ang pagtrato niya sa akin. Sinisiraan niyo lang siya, hindi ba? Mahal niya ako. Mahal na mahal ako ni Guillermo, Doc Vida. Seryosong sagot ko din. Napakabait ni Guillermo sa akin. Napakabuti ng pakikitungo nito sa akin at lahat ng gusto ko ay binibigay nito. Mahal ako ni Guillermo. Mahal na mahal ako nito at imposible talagang sinasabi nitong si Dr. Vida. Sinisiraan lang nito si Guillermo kaya nasasabi nitong ganitong bagay. Kung ayaw mo maniwala sa akin, nasa sayo yan. Basta binalaan na kita. Siguro hihintayin ko na lang yung time na muli mong maalala ang lahat-lahat. Huwag kang mag-alala. Once na dumating ang oras na yon, nandito pa rin ako bilang isang kaibigan mo. Handa pa rin kitang damayan at ipagtanggol mula kay Guillermo. Sagot naman ito sa akin. Kaagad din naman ako nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Sa nakalipas na 5 taon, wala akong ibang kasama noon na lumalaban sa buhay kundi si Dr. Vida at Dr. Leonardo. Pati na rin ang mga madre niya sa bahay ampunan. Inalagaan ako ng mga to hanggang sa gumaling ako at ngayon napakasit isipin na sinisiraan nito sa akin si Guillermo. Hindi ko na tuloy malaman kung sino ang paniniwalaan ko sa kanila. Naguguluhan na ako. I am sorry, Dr. Vida. Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga alam kung ano ba talagang desisyon na gagawin ko. Mabait si Guillermo sa akin. Masaya ako nakasama siya pati na rin ang mga anak namin. Siguro nga tama ka. Darating din siguro yung time na muli kong maalalang nakaraan at kapag nangyari yon, malalaman ko rin ang katotohanan kung ano ba talagang nangyari sa akin. Kung sino ba talaga sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Seryosong sagot ko dito. Hindi naman to nakaimik, may bakas ng luha sa mga matang hinawakan ako nito sa kamay.
Palagi mong tatandaan na wala akong ibang hangad kung hindi ang mapabuti ang kalagayan mo. Siguro nga magulo sa yung lahat-lahat dahil sa kalagayan mo ngayon. Pero aasa pa rin ako na balang araw makakaalala ka rin at kapag mangyari yon, ako na sigurong pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Hindi kita pipilitin na sumama sa akin ngayon para takasan si Guillermo pero kapag magising ka isang umaga na maalala mong lahat-lahat at kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mag-atubili na tawagan ako. Nandito lang ako palagi, Victoria. Seryoso nitong wika sa akin at pagkatapos noon, kusa na naglakad si Dr. Vida paalis. Hindi ko na to pinigilan at nalulungkot na nasundan ko na lang ito ng tingin. Mabigat sa kalooban ko ang pinag-usapan namin ni Dr. Vida pero buo ng desisyon ko. Mananatili ako sa piling ni Guillermo dahil yon ang alam kong nararapat. Mahal ako nito. Mahal na mahal ako nito at nakita ko naman lahat ng effort nito para lang maging masaya ako. Isa pa, may anak kami ni Guillermo na dapat lang nagabayan namin hanggang sa kanilang paglaki. Mommy! Mommy! Pagkaalis ni Dr. Vida, saka naman dumating ang kambal. Parehong nakangiti ang mga to at halatang masaya na naman. Sa bagay, simula nung nagkasama kami ng mga anak ko, napapansin ko ng pagiging masayahin ng mga to. Walang araw na hindi ko naririnig ang masayang halakak ng mga to. Yes. O akala ko ba natutulog kayo? Kumusta mga babies ko? Nakangiti kong wika. Isa-isa ko silang nilapitan at hinalikan at niyakap ng mahigpit. Ang mga ganitong eksena ang hindi ko ipagpapalit kahit na kanino pa man. Isa akong ina at wala na akong ibang hangad kung hindi ang makasama sila hanggang sa kanilang paglaki. Well, Mommy, I miss Daddy. Pwede po bang puntahan natin siya sa office niya? Please? Malambing ang boses na tanong ni Via Marie sa akin. Nagulat naman ako sa totoo lang. Hindi ko alam kung saan matatagpuan ang opisina ni Guillermo. Hindi naman kasi ako nagtatanong dito sa kung anong mga bagay na pinagkaabalahan nito sa mga nakalipas na mga linggo habang nandito sa Manila. Gusto mong puntahan natin ang daddy niya sa work niya? Gulat kong bigkas. Kung nagkataon, ito ang kauna-unahan na pagkakataon na lalabas ako ng bahay na hindi kasama si Guillermo. Yes po, Mommy. Alam namin ni Via Marie kung nasa ng office ni Daddy kaya po gusto po naming pumunta doon at i-surprise si Daddy. Please, Mommy, pumayag na po kayo. Nakikiusap ang tono na boses na wika ni Gabriel sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ng mapailing. Kung lalabas kami ngayon, hindi kaya delikado. Hindi ko kabisado ang Metro Manila. Baka maligaw lang kami. Baby, hindi ba pwedeng hintay na lang natin ang daddy niyo sa pagbabalik niya? Hindi ko kabisado ni Mommy ang pagpunta doon at baka maligaw tayo. Nag-aalala kong wika. But Mommy, gusto po naming i-surprise si Daddy. Sige na po, yanda naman po si Mang Jose na pwedeng magatid sa atin patungo sa office ni Daddy. Malambing ang tono ng boses ni Via Marie. Mukhang desidido talaga ang kambal na puntahan ang ama nila sa office nito at sino ba naman ako para pigilan sila, hindi ba? May driver naman pala na maghahatid Hindi naman siguro kami maliligaw. Okay, sige. Kung anong gusto niyo masusunod. Pero bago niyan, maligo na muna kayo. Pakisabi din sa mga yayas niyo na mag-ready. Nakangiti kong utos sa mga to. Tumango naman ang dalawa at excited nang nagtatakbo papasok ng bahay para maghanda na. Ako naman, nagpasya na din na bumalik ng kwarto para makaligo at makapaghanda na rin para bisitahin si Guillermo sa opisina nito. Isang oras ng paghahanda at ilang saglit lang, sakay ng kotse. Kaagad na rin naman naming tinahakang way patungo sa opisina ni Guillermo. Kaya lang pagkadating na nasabing building, hinarang kami ng mga gwardya at ilang staff. Sino daw kami na lalo kong ikinagulat. Hi, ako nga pala si Victoria Robles. Nandyan ba si Guillermo Balboa? Nakangiti ko pang ang pakilala. Victoria? Sino po kayo? I am sorry po ma'am pero mahigpit pong ipinagbawal ni Mr. Balboa ang mga bisita kapag wala sa appointment list niya. Sagot din naman kaagad ng receptionist at nahuli ko pa ang pasimplintong pagtuyod nang tingin nito sa akin mula ulo hanggang paa. Girlfriend niya ako, miss, at kasama kong mga anak niya. Pwede mo siyang tawagan to confirm para naman makasigurado kayo. Mahinahon kong sagot. Kahirap palang puntahan itong si Guillermo sa opisina nito. Girlfriend? Ma'am, nagpapatawa po ba kayo? Maliban kay Miss Erica, wala pong ibang babaeng pinapayagan sa Sir Guillermo na makapasok sa opisina niya.
Pasensya na po kayo pero baka po scammer kayo eh. Natatawang sagot ng receptionist. Kasabay ng mahinang bulungan ng mga kasama nitong mga staff. Girlfriend, ang kapal. Sa bagay maraming mga babae ang naghahabol kay Sir Guillermo at isa na sigurong babaeng yan. Pakiramdam ko bigla ko nakaramdam ng panliliit ng aking sarili. Hindi ako sanay sa mga ganitong klaseng bagay. Hindi ako sanay na pinagchichismisan ng harap-harapan. Ma'am, umalis na lang po kayo. Kung ayaw niyo pong ipahila ko kayo sa mga gwardya, sinasayang niyo lang po kasi yung time namin at isa pa. You ugly woman! Don't you know us? Daddy is in his office and I'll report you later because you're insulting our mommy. Nagulat na lang ko na bigla na lang pumagit ng anak kong si Gabriel Ace. Sa murang edad nito, marunong na itong magalit at manigaw ng ibang tao. Ha? Daddy? Daddy mong nasa itaas? Bata, mukhang naturuan ka ng nanay mo na hindi magandang asal ha? Guard! Guard! Ilabas mo na nga yung mga taong to. Nanggugulo eh. Galit na wika ng receptionist, sabay tawag sa mga nakaantabing na mga gwardya. Kaagad namang nalaki ang mga mata ko sa pagkagulat, sabay ng takot na bigla nang bumaha sa puso ko, lalo nang maramdaman ko ang bigla na lang paghawak sa akin ng dawlang gwardya at paghilas sa akin palabas. Teka lang, ano ginagawa mo? Bitawan mo ko! Takot kong bigkas kasabay ng isang eksena na bigla na lang lumitaw sa balintataw ko. Mga eksena hindi ako sigurado kung nangyayari ba sa tunay na buhay. Isang babae, umiiyak, nagmamakaawa sa isang lalaki habang pilitong hinihila patungo sa kung saan. Paulit-ulit hanggang sa maramdaman ko na lang na para bang kinakapos na ako sa aking paghinga. Hindi Guillermo, paawa ka! Bitawan mo ko! Mahina kong usal, kasabay ng bigla na lang pagdilim ng buo kong paligid. Bago ko nawalan ng malay, narinig ko pa ang galit na boses ni Guillermo at magkahalong iyak ng kambal habang patuloy na sinisigaw ang katagang, Mommy! Mommy! Guillermo, wag! Malakas kong sambit kasabay ng pagmulat ng aking mga mata. Halos sumabog ang dibdib ko sa lakas ng kabog. Takot kong inilibot ang paningin ko sa buong paligid at tumambad sa paningin ko ang luhaang mukha ng dalawang bata. Dalawang bata? Sinong dalawang bata na nasa harapan ko? Mommy! Magkapanabay na wika ng dalawang bata. Isang batang babae at isang batang lalaki. Mommy? Paanong mga anak ko sila? Mga anak ko sila? Parang baliw na paulit-ulit na tanong ko sa aking sarili. Feeling ko, parang nasa loob ako ng isang magulong panaginip. Mga bata, sinong hindi ko natuloy pa ang sasabihin ko nang wala sa sariling napahawak ako sa aking ulo? Masakit, kumikirot yon kasabay ng mga realisasyon na mabilis nag-flashback sa aking isip. Mula umpisa hanggang sa kasalukuyan, parang isang malinaw na pelikula na sunod-sunod na pumasok sa isipan kong lahat-lahat. God, ano nagawa ko? Si Guillermo, ang paghihirap ko mula sa mga kamay ni Guillermo. Mahinang bulong ko sa aking sarili. Lahat yun, naalala ko na. Ang mga bagay na nakalimutan ko ay muling bumalik na sa isipan ko. Nagka-amnesia ako dahil nagpatihulog ako sa hagdan dahil sa sobrang galit ko noon kay Guillermo. Naramdaman ko na naman ang isang maliit na kamay na bigla na lang humaplo sa buhok ko. Nagangat ako ng paningin at muling sumalubong sa paningin ko ang luhaang muka ng isang batang babae. Mommy? Yes, ako ang mommy nila. Naalala kong lahat. 5 years ago, nagbuntis ako dahil sa mga kahalayan ni Guillermo na ginagawa sa akin. Nagawa kong makatakas dahil nagpatihulog ako sa hagdan at hindi ko akalain na maayos ko pa rin palang naisilang ang kambal. And now, malalaki na sila at silang ginamit ni Guillermo para muli akong paikutin sa mga palad nito. Sa naisip kong yun, hindi ko mapigilan ng maluha. Dahan-dahan akong bumangon habang nakatitig ako sa dalawang paslit na nasa harapan ko. Mommy, why are you crying po? Don't be scared, Mommy. We're here na po and Daddy will take care of that bitch who insult us. Mayabang na wika ni Gabriel Ace. Yes, kahit na alala ko ng nakaraan, hindi makaapekto yun para hindi ko rin maalala ang mga bagay at mga nangyari nung nawalan ako ng alaala. Mga anak kong dalawang batang nasa harapan ko. Sila ang bunga ng mga kahalayan ginawa sa akin ni Guillermo noon. I'm okay na. Huwag kayong mag-alala, mga anak ko. Maiksing wika ko. Pagkatapos nailibot kong paningin sa buong paligid, may hinahanap ang mga mata ko na walang iba kundi si Guillermo. Wala siya. Wala si Guillermo. Ang taong bumaboy sa pagkababae ko ng makailang ulit.
Ang lalaking minahal ko't muling nagbalik sa buhay ko para parusahan ako at babuyin ang buo kong pagkatao. Ang taong naging dahilan sa maagang pagkamatay ni Papa. Ang taong naging dahilan sa maagang pagkamatay ni Yaya Rosie. Si Guillermo na pilit kong tinatakasan noon pa man. Paanong hanggang ngayon bihag pa rin ako nito? Sa naisip kong yun, hindi ko na mapigilan ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Mahina din ako napahikbi. Are you okay na po, Mommy? Sa galit niyo po kanina because of that witch, nawalan po kayo ng malay. Daddy came po and is very angry po because of what happened. Muling wika ni Via Marie. Why? I mean, where is your dad? Parang may bikig sa lalamunan na tanong ko sa dalawang bata. Masimple kong pinupunasan ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ako pwedeng umiyak sa harapan ng mga bata. Ang alam ng lahat, may amnesia ako. Ang alam ng lahat, wala akong maalala. Si Guillermo? Hindi nito pwedeng malaman na muli nang bumalik ang alaala ko kasi kapag malaman nito, baka muli ako nitong pahirapan. Tama, kailangan ko magkunwari sa harapan nito na walang nalalaman. Kailangan ko magkunwari sa harapan nito na ako si Victoria at hanggang ngayon hindi ko pa rin maalalang nakaraan. Hindi ko mapigilan ng maikuyom ang aking kamao. Muling pumasok sa isipan ko mga pinagdaanan ko mula sa kamay nito. Ang pagmamalupit nito at hindi lang sa akin kundi pati na rin sa aking ama. Yes, si Papa namatay ito at hindi malang ako hinayaan ni Guillermo na magluksa bago to nilibing. Mommy! Muli ako napatingin sa dalawang batang nasa harapan ko. Makikita ko sa mukha nilang matinding pagtataka kaya naman pilit akong ngumiti dito. Nasaan ang daddy? Seryosong tanong ko. Nandito ako sa isang silid na hindi pamilyar sa akin. Ibig sabihin, first time ko sa silid nito. Nasa meeting po, Mommy. Pero hindi na natuloy ang naging sagot ni Via Marie nang bigla na lang bumukas ang pintuan. Pumasok si Guillermo na kaagad na nagbigay sa akin ng matinding takot sa puso ko. Nang mapansin nito, nagising na ako. Nakangiti itong naglakad palapit sa akin. Kaya naman, mabilis din ako nag-iwas ng tingin dito. Kumustang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? May masakit ka bang nararamdaman? Masuyo ang tono ng boses na tanong nito sa akin. Naramdaman ko pa nga ang pagdampi ng palad nito sa ulo pero kaagad din ako napapitlag. Hindi ako komportable at hanggat maaari ayaw kong hawakan ako nito. Ayos lang ako. Nasaan ako? Kunwaring nagtataka na tanong ko dito. Grabe, nakakilabot ang naging turn of events ngayon. Isipin nyo, nabawi na ni Victoria ang alaala niya. Pero kailangan pa rin niya magkunwari na parang walang alam para mabuhay. Ang hirap, hindi ba? Dito natin makikitang isang mapait at nakatotohanan. Minsan sa buhay kailangan nating maging matapang at magtimpi at maghintay ng tamang pagkakataon. Ang paghihiganti hindi kailangan madaliin. Minsan ang pinakamalakas na armas ay ang talino at pasensya. Huwag nating hahayaan ng bugso ng damdamin ang magdikta sa ating kilos. Dahil sa maling galaw, ang biktima ay pwedeng lalong mabaon sa panganib. Victoria is playing a dangerous game, guys. Sa tingin nyo, gaano katagal niya kayang itago ang totoo niyang nararamdaman kay Guillermo? Abangan natin ang susunod na move niya. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa bawat step ng pagbangon ni Victoria. Ito ang inyong storyteller, si Miss Maria at hanggang sa muli.